corazón. Know how to cook morcon, continue watching po ng YouTube ko at nandyan po lahat ng process how to cook morcon and legit po. Just follow the way I cook and ganyan din kalalabasan nyo ng morcon nyo. Sarap. Yes, that's it. Ayan guys, magmamarinate tayo ng morcon. Ito yung nabili ko kanina. Tignan natin. Sabi, ite-tenderize muna natin para tender ang ating meat. Kaya lang, iingay ang ating itong iingay. So, ite-tenderize natin. Ayan guys, na-tenderize ko na siya kasi pag dito sa table maingay. Kaya, nung ginawa lalagyan natin siya ng kalamansi. Imamarinate lang natin. Bukas pa natin siya babalutin or mamayang gabi. Kasi at least mga 4 hours na nakamarinate. Diba? Mga 4 hours dapat nakamarinate. Kaya, ayan. Dumihan natin ng kalamansi. Mas masarap, madami. Lagyan natin siya ng seasoning. Ito. Tansyahin nyo na lang. Ayan. Ayan. Imamarinate lang lang yan natin. Ito naman kasi low sodium to. So, dadagdagan natin siya ng half and half ang ilalagay natin. Ayan. Ayan. Tapos, lalagyan din natin ng paminta. Paminta, guys. Oh. Ayan, mahahatching ako. Tapos, yung kalamansi. Ayan. Ayan. Ayan, nag-anon natin. Diba? Ito yung morcon. Mostly Pasko't Bagong Taon to niluluto. Ayan. Mas maraming kalamansi, mas masarap. Ayan. Pagkatapos na yung pagmamarinate ng morcon, ang gagawin ko naman guys is yung mga dessert. Oh, gagayatin ko muna yung magmiminudo ako ngayon. Kaunting minudo lang. Para lang masabing may ulam tayo. Ayan. Mas maraming kalamansi, mas masarap. Wala yung kaibigan ko nagbibigay sa akin ng kalamansi. Dati may kalamansi ako, pinamigay ko. Ngayon, ako tuloy ang bumili. Mahal pa naman to, $5. Wala pang 50 piraso yata to. Oo, ganun, mahal. Umuwi kasi ng Pilipinas yung nagbibigay sa akin. Ayan. Maninit lang natin siya. Ayan. Tapos, mekos-mekos lang guys. Ayan. Sa ziplock ko na siya ilalagay. Alam nyo kasi pag nilagay ko siya sa sa container, hindi siya magkakasya sa rep ko. Kasi marami akong ilalagay na sa rep ng mga dessert. Ayan. Diba? Imamarinate lang sa toyo. Ayan. Ayan, ganyan lang. Oo, lagyan natin ng garlic powder. Pabago-bagong isip. Lagyan natin para mabango siya. So, paminta, toyo, garlic powder, at saka kalamansi. Yun lang, marinate lang. Ayan. Kung wala kayong pan-tenderize, guys, ito,
Yung likod ng kutsilyo, pwede yung gamitin yan. Yes. Naku. Lalagay natin sa ziplock dahil pag saan natin to nilagay. Ewan ko, pumunta ako sa Asian store kanina. Buti nila nagtanong ako. Sabi ko, kuya, nag-ano ba kayo ng pang-morcon? Oo daw. Minsan kasi masusungit yung nagtaano doon. Dito ko na i-add sa plastic para, ayan, isa pa. 2 cups of pineapple. Ayan. Tatali natin, ilatip natin para nanunuot yung pineapple, di ba? Okay. Ayan. And then, i-clear up natin tong table. Hello mga ka-manager! Nandito naman po tayo sa pagluluto ng morcon. Binabad ko na siya for 24 hours. Yes, sa garlic powder and then calamansi at black pepper, and nilagyan ko din siya ng pineapple juice. Doon ko lang siya ibinabal and then dinrain ko siya bago ko siya balutin. And then yan yung ating pagpapakuluan mamaya. There you go. And then, ang mga palaman na ilalagay natin sa ating morcon, meron tayong hotdog, cheese, Chinese sausage, meron tayong carrots, meron tayong taba ng baboy, and then in case, naghiwa na rin ako ng bacon, and then egg, hard-boiled egg, meron tayong pickles, and meron tayong atay. This is most like typical morcon old style ang pagluluto. And then, gagamitin tayo ng gunting at meron din tayong panali. Yes, sukat na yan. Maigi na yung mahaba kaysa sa maigsi at mahirap din naman pagka maigsi. Paano mo para secure na secure ang ating morcon. So, ayan na guys. So, sisimulan na natin ang pagbabalot. Ayan guys. Dalawang carrots. Dalawang carrots. Isang hotdog. Pickles. Ayan. And then, lagyan natin itong Chinese sausage. Pag medyo mahaba, puputulin natin. Ayan. Ayan. And then cheese. Ayan guys, ganyan. Nilalagyan natin siya ng bacon. Isang bacon at taba ng baboy. Ang purpose ng taba ng baboy para hindi masyadong dry ang ating morcon. Okay? And then bibilutin lang natin siya. Make sure secured ang iyong puso. I mean, ang iyong morcon. Kung hindi, Diyos ko dahil. Ayan. Ayan, ganyan lang. Hindi ko masyadong pinanipisan ang pag ano nito. Alam niyo kung bakit. One time, pinanipisan ko siya. Ang hirap niyang balutin. So, ganyan lang siya. Tapos, kuha tayo ng panali. Mahaba ang panali ko. Dahil, okay. Diba? Ganda yung tali. Wala namang mawawala kung kagandahan natin ang tali, diba? Kung may nakita kayong ano ng kalamansi, ito katulad yan. Kasi nyo kasi mapait yan pag nadurog. Ayan. Ayan. And then, parang hindi pa kasi yung tali ko eh. Ayan.
Dapat secure lang yung tali. Ayan guys. Mas gusto ko pa to kaysa sa embutido. To be honest, to make it. Akala ko mas difficult. Siguro depende rin sa kanit kasi. Hindi depende sa... Kasi yung last time, gusto hindi maganda yung minuto ko. Ayan. Limitan nyo lang ang tali para hindi siya... Tsaka huwag masyadong... Nilagyan ko ba ng itlog? Kasi, ay nako. Kaya nyo na. Kisimula na ako. Yung isa walang itlog. Iniisip ko na nga eh. Akala ko, bakit parang maluwag, parang kulang ang aking mga palaman. So, wala tong itlog. Malay mo naman allergy yung iba, di ba? Huwag kalimutan kong lagyan ito ng itlog. Ayan. Marinate na marinate. Ako di imagine for almost 1 to 4 hours. Oh, 24 hours nga. Kalimutan ko lang itlog. Ang dami pa namang itlog. Itong binili kong pantaling to, talagang pantali siya para sa meat. Ayan. Kaya pala malukag. Dahil nakalimutan ko ang mahiwagang eggs. Ayan ako. Okay. Then, ayan guys. O, ganun lang. Ganyan lang siya. Yep. Tapos na tayo. Nakaisa na tayo. Diba? So guys, nakalimutan ko naman lagyan ng atay, yung dalawa. Okay lang din dahil si Kano hindi kumakain ng atay. So kailangan kong tandaan alin yung walang atay. Kasi si Kano hindi talaga kumakain ng atay yun. So okay lang din na hindi ko nalagyan siya ng atay. So, hindi kasi kumakain si Kano ng atay guys. Sabi ko, yun na. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kanina nakalimutan ko yung itlog. Ngayon naman, nakalimutan ko yung atay.
Ay, naku, tayo, Rude. Cornstarch. So, ipapry natin. Iba-brown lang natin yung meat. Ayan. Ipapagulong natin siya sa cornstarch. Yes. Ganito. Ganyan. Diba? Iko-coat natin siya. Ganyan lang. Asin yung cornstarch ang paggagamitan. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Ayan. So, ayan. I-brown-brown nyo lang, guys. Nilagyan ko siya ng olive oil on the other side. Ayan natin dyan. Pwede natin siya lulutuin. Brown. Ano nyo lang siya. Pwede na kapag pwede na natin lutuin yan yung tayo ng sibuyas. Pwede natin yung sibuyas. Ito na siya. Pwede natin yung sibuyas and then bawang. Ayan, parang bawang. Ito lang natin yan. Hanggang sa caramelize yung bawang sibuyas. Ayan. So, tayo dito. Ay, hindi gagamitin na. There you go, guys. And then, maglalagay tayo ng ito. Ganyan lang, guys. Hindi lang huli-huliin. Kalahati nito ang ilalagay natin. Nalagay natin sa side kasi gagamitin natin yan sa menudo.
And then, lagyan natin siya ng toyo. White pepper. Lagyan natin ng white pepper. Tansya-tansya lang, guys. Ayan. Lagyan natin ng white pepper. Hayaan nyo lang siyang luluto-luto. Naalala nyo yung pinagbabaran? Yes, ilagay natin yun dyan. Ayan. Yung pinagmarinate na yun. Ayan. Ilagay natin dyan. Titimplahan natin yan ng sweet pickles. Ayan. Okay. Ano na siya dyan. Ayan. Okay. Set aside na natin to. Tapos ito ilalagay natin dyan. Diba? Ganyan lang. Yan. Then, yung pinakang tubig natin guys is lalagyan natin ng pineapple. Yung paatnaw lang. Paatnaw lang. Ayan. Ayan. There you go. Yeah. Lulutuin siya natin ng slow cook. Yung hindi nagmamadali. Take time baga kung ibig ko sabihin. Ayan. Ayan. Kasi guys ito may takip. Kaya dito ko siya niluto. Time to time, imumove natin para hindi siya magtutong. Ayan guys, yan lang. Takpan na natin. Hanapin natin ng takip. Kung may takip. Ayan. Diba? See? Update ko kay mamaya. Good. Hindi ko sa inyo papakita kasi naka-vlog to. Ay baka hindi nyo napanoodin yung vlog ko. Yes, sarap. Yup. Bawal ipakita ang aking murkon sa live ko sa FB. At baka hindi kayo manuod. Sayang yung cheese. Yes, update natin sa ating murkon. Ayan na po siya. Slow cook lang ang ating gagawin nang hindi naman naggagaliite ang ating beef na madalian kumukulo. So, slow lang ang apoy ay hinaan lang natin sa number murkon. Ayan po ang murkon natin. Mamaya natin ipi-plating, ipapakita ko sa inyo pag-aalis ng mga tali-tali niyan at saka yung mga palaman. And then, ayan ang ating sarap. Ayan ang sauce. Hiniwalay ko na. Kasi kailangan lumamig and then saka natin siya hihiwain. There you go.